Hindi naman naibsan ng anunsyo ng Pangulo ang hinaing ng mga militante kaugnay sa problema sa edukasyon. May ulat on the spot sa pamamagitan ng telepono si Dano Tingkungko. Dano? Pia, hindi kontento ang ilang militanteng grupo sa pahayag ngayon ng Pangulo na nagpapatawag ng moratorium sa tuition hike para sa mga state colleges at universities. Hindi raw nito sinasagot ang pangunahing problema sa edukasyon. Kung seryoso raw ang Pangulo, dapat matagal na raw niya itong ginawa. Ipinanawagan din ng grupong Student Council's Alliance of the Philippines, Akbayan Youth, alyansa ng nagkakaisang lakas ng kabataan ang pagbabasura sa Batas Pambansa 232 o Education Act of 1982. Sa ilalim kasi ng naturang batas, nawawalan daw ng proteksyon ng mga estudyante laban sa pagtaas ng tuition ng mga eskwelahan. Wala raw nakasaad na checks and balances o monitoring man lang para i-regulate kung hanggang saan pwedeng magtaas ng tuition ng mga eskwelahan. Kapalit ng pagbasura sa Education Act of 1982, pangunahing isinusulong ng grupo ang House Bill 2584 o ang Students' Rights and Welfare Bill ni Akbayan Representative Risa Ontiveros Barakel. Sa ilalim ng panukalang batas, mas malinaw daw ang saklaw ng regulasyon ng CHED. Di tulad ng batas ngayon na kinakailangan na magkaroon muna ng konsultasyon sa mga magulang at estudyante bago magpasa ng anumang pagtaas sa tuition. Sa kalakaran daw kasi ngayon, ipinalalabas lamang daw na may konsultasyong nangyari. Ang mataas na tuition daw ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang dropout rate ng mga estudyante. Sa tala ng Akbayan Youth, lumobo ang bilang ng mga estudyante hindi nakapasok sa eskwelahan mula 14.6 million noong isang taon sa 16 million ngayong taon. Pinatikos din ng grupo si CHED Chairman Romulo Neri na ginamit lang umano ang posisyon sa CHED para magpalamig sa ZTE controversy. At yan muna mga pinakasariwang balita mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Dano Tingkungko.